Romans chapter 1 verses 19 to 21. Since what may be known about God is plain to them, because God has made it plain to them. For since the creation of the world, God's invisible qualities, His eternal power and divine nature, have been clearly seen, being understood from what has been made, so that people are without excuse. For although they knew God, they neither glorified Him as God nor gave thanks to Him, but their thinking became futile and their foolish hearts were darkened. Magandang araw, ang tatalakayin pa natin ngayong araw sa ating daily devotion ay ang inner sense of God. At ang una pong katuroan na natutuhan ko ngayong araw kay Pastor Russell Ocampo ay the truth of God is present in every human heart. Ang kaalaman daw po tungkol sa ating Panginoon Diyos ay likas o natural na po na nasa loob ng bawat isa sa ating mga tao. Kahit na po na hindi pa natin nababasa yung Biblia o napapakinggan yung Gospel, isipin lang po natin yung kagaya ng sinabi ni Pastor Russell Ocampo na makita lang natin yung creation, yung universe, yung sun, o yung existence kung paano nagsimula lahat-lahat yun. Magkakaroon na tayo ng idea o magkakaroon tayo ng curiosity kung paano na buo o kung saan nagmula lahat ng mga bagay na yun. Kaya yung ebidensya po ng ating Panginoon Diyos ay makikita na sa paligid natin. Kagaya po ng sa kalikasan, sa ating kaayusan o sa order of the world o ng earth, sa morality ng nasa puso ng bawat isa sa atin. Ito po yung nagsasabi sa atin na kung ano yung tama at kung ano yung mali, kung ano yung what is right or what is wrong. Ito yung parang bumubulong sa atin, ito yung konsensya natin. Hindi ba tayo nagtataka kung minsan nagkakaroon tayo ng time na kapag merong pulubi, kunwari may nadaanan tayo, kahit hindi mo alam o kahit wala kang idea sa Word of God o sa Biblia o sa tawag dito Gospel, mararamdaman mo sa puso mo na ito yung tama, ito yung tamang tumulong sa kanya, magbigay sa kanya ng pagkain, ng pera, ng pinansyal. Alam mo, parang may bumubulong sa iyo sa puso mo na nagtutulak sa puso mo na ito yung tama, na tamang magbahagi ng blessing sa kanya. Kahit for example po, marami pong ganda sa online, mga Chinese, makikita natin sa Chinese videos. Alam naman po natin na kadalasan o karamihan sa mga Chinese ay kung hindi Buddhism ay syempre hindi sila Christian, pero maraming nagkalat na Chinese videos na meron silang heart, meron silang tumutulong sila sa mga kapwa nila. Yung kunwari may buntis o may matanda na naghihirap makalakad o tumawid, makikita mo sa kanila na tumutulong pa rin sila. Partida, hindi na sila Kristiyano, hindi nila alam yung gospel, hindi sila nakabasa ng Biblia, pero alam nila na may bumubulong sa puso at isipan nila na ganun yung dapat gawin. Yun po, doon pa lang ay ma-curious na tayo. Yun nga po, mabalik tayo sa ating tatalakihin sa pamagitan po ng kanyang creation na ating Panginoong Diyos, kagaya ng universe, yung kung ano yung mga tanawin, kung ano yung mga makikita natin, yung bundok, yung bituin, yung hangin, yung nafe-feel natin, at saka yung mga buhay nating mga tao. Pinapakita po ng ating Panginoong Diyos yung kanyang kapangyarihan at pagka-Diyos. Kaya sa malalim po na antas ng mga tao o ng pangunawa natin mga tao, yung puso po ng bawat isa sa atin ay may idea na mayroong Diyos, may tama at mali, may moral standard na kumbaga. At dahil po doon ay inilagay po natin Panginoon Diyos sa ating mga puso o sa puso nating mga tao yung tinatawag ng iba na general revelation. Ang natutuhan ko naman po sa pangalawang katuruan ni Pastor Russell Ocampo ay the human heart suppresses this truth. Bagamat yung alam ng mga puso nating mga tao yung katotohanan tungkol sa ating Panginoon Diyos, sinasadya po natin itong takpan o pigilan o nagmamatigas pa yung puso natin dahil sa pride o pagnanais na mamuhay ayon po sa ating mga gusto, o sa ating mga wants, o sa tawag ng ating mga laman. Meron pong ganito at hindi po mawawala ng ganito na kahit alam na natin na nag-i-exist yung ating Diyos at meron na tayong moral standard, meron na tayong standard kung ano yung tama at kung ano yung mali, ay pinipili pa rin po nating
umanib dun sa pride natin o iralin yung pride natin. Imbis na mas aralin deeper yung salita ng ating Panginoon Jesus, mas kilalanin siya at mas i-glorify siya, ay mas pinipili natin na mag-choose side doon sa kung ano yung feeling natin na ikakasaya natin. Kaya ang tawag po doon ay suppression. Sinisigil po o tinatanggihan po natin yung katotohanan. For example po, kapag may taong nagsasabing walang Diyos, pero alam nyo pong mali yung pumatay o magnakaw, ito po ay pagpapakita ng moral na standard na siyang sinusunod na galing po sa ating Panginoong Diyos. At alam naman po natin na sa Ten Commandments, isa doon ay ang huwag kang papatay. So, kung yung taong yun o yung certain person na yun na nagsasabing walang Diyos pero alam niya sa sarili niya na bawal pumatay, yun na rin po yung ibig sabihin ng ating sinasabi na kanina pa. At pinipili niya pong tanggihan yung tawag dito, yung conscience niya o yung kung ano yung sa tingin niya yung tama at mali. Kaya parang masabi na siya ay nasusunod, pinapairal niya yung pride niya, isinisingin niya sa utak niya na walang Diyos, walang Diyos, walang Diyos. Kaya kung ano yung nasa mindset niya, ayun din yung nagre-reflect sa kanyang pagkatao. Ito po yung dahilan kung bakit may spiritual blindness. Yung puso ay nagiging madilim. Imbis na palambutin natin ang ating mga puso sa pagkatok ng Espiritu Santo dito, ay mas pinapatigas pa natin. At through time o pagkalipas ng panahon, nagiging blind na yung ating mga puso, nagiging bato na, kahit na ano yun na ng ating Panginoon Diyos yung ating mga puso, hindi na ito nadadala sa mga ganun. Kaya ayun, kahit na makabasa sila o makarinig ng gospel, ay binabaliwala na nila ito. Ang natutuhan ko naman po sa pangatlong katuruan ni Pastor Russell Ocampo, the Spirit convicts the heart to repentance. Kahit na po pinipigil ng tao o nating mga tao yung katotohanan, ang ating Panginoon Diyos po ay patuloy na kumikilos sa pamagitan po ng banal na Espiritu upang gisingin po yung ating mga puso at hikayatin na siyang magsisi o mag-repent. Conviction po ay isang simpleng guilt o hiya. Ito po ay matinding pagkaunawa na tayo ay makasalanan. Tayo po ay kailangan maligtas at kailangan nating lumapit sa ating Panginoon Diyos. Ito yung pag-amin sa sarili natin na kailangan natin ng tulong ng ating Panginoon Diyos at hindi natin kaya na i-drive yung sarili natin o yung mga desisyon natin. Kailangan natin ng guidance, ng wisdom at ng tawag dito, help ng ating Panginoon Diyos. Ito po ay ang gawain ng Holy Spirit. Lahat ng yun, kahit na gaano po katigas yung ating mga puso, ang Espiritu Santo po o ang Espiritu ng ating Panginoong Diyos ay may kapangyarihang paramdamin ang tunay na pagkukulang at pangangailangan natin sa Kanya. Yun lamang po. Maraming salamat and God bless. Amen.